Minsan ang may nakarelasyon si Geneva Cruz na isang miyembro ng banda, isang sikat na VJ at host. At ngayon, bago magtatapos ang 2024, ay may bagong pag-ibig si Geneva. Kilalanin natin ang mga lalaking bumihag sa puso ni Geneva Cruz. The Philippine Showbiz List presents mga lalaking nakarelasyon ni Geneva Cruz. Paco Ares-Pacotiaga. Si Paco Ares-Pacotiaga ay ang drummer ng bandang Intro Voice. Siya rin ang dating asawa ni Geneva. Ikinasal sina Paco at Geneva noong December 16, 1995 sa Nevada, USA. Noong panahong yon, ilang buwan na nagdidalang tao si Geneva sa kanilang nag-iisang anak na si Heaven. Naging masaya kanilang pagsasama bilang mag-asawa, ngunit tulad ng ibang relasyon, dumaan din sila sa maraming pagsubok. Sa kalaunan, nauwi ito sa annulment noong January 4, 2012. Ang dahilan, psychological incapacity sa magkabilang panig. Matapos ang kanilang hiwalayan, naging maayos ang relasyon ni Paco at Geneva. Sa kabila ng ilang kontrobersya, tulad ng mga nakakaintrigang tweet ni Geneva noong 2012 tungkol sa pagpapatawad at pagiging mabait, na pagtagumpayan nilang panatilihin ang respeto para sa isa't isa. Sinabi pa ni Paco na nananatili silang magkaibigan, nagpapayuhan at hindi naglalaglagan. Anya naging mabuting asawa si Geneva noong sila'y magkasama. Noong 2021, nagbigay pugay si Paco sa yumaong ina ni Geneva, si Marilyn Cruz, na pumanaw dahil sa COVID. Inilarawan ni Paco si Mrs. Cruz bilang isang mapagmahal na ina at kahit natapos na ang relasyon nila ni Geneva, itinuring pa rin niya itong sariling ina. Sa kasalukuyan, nakabase na si Paco sa Amerika kasama ang kanyang pangalawang asawa na si Tiny Ares-Pacotiaga at anak nilang si Kaylin. Samantala, masaya na rin si Geneva sa kanyang buhay. Nitong July 2024, isa siya sa mga panauhin sa isang concert sa The Theater at Soler. Sa kanyang pagtatanghal, binanggit niya ang kanilang nakaraan ni Paco bago kantahin ang Kailan na kanyang nirecord noong siya 12 years old pa lamang. Sa ngayon, nananatili ang pagkakaibigan ni Paco at Geneva. Bagamat hindi na uwi sa happy ending ang kanilang kasal, patunay sila na posibleng maging magkaibigan ang dating mag-asawa at maging masaya sa kanilang mga buhay. Casey Montero. Nang maanal ang kanilang kasal ni Paco Ares-Pacotiaga, muli nag-asawa si Geneva noong January 5, 2004 kay Casey Montero sa isang simpleng seremonya sa bahay ng mga Wyatt sa Seattle, Washington, USA. Naroon ang pamilya at malalapit na kaibigan lamang. Para kay Geneva, ang kasal niya kay Casey ang itinuturing niyang tunay na kasal at ang unang seryosong relasyon niya na nagsama sila sa loob ng 10 taon. Gayunpaman sa kabila ng matagal nilang pagsasama, naghiwalay rin sila sa kanilang early 30s. Ayon kay Geneva, maraming bagay ang pinagsisisihan niya noon tulad ng kakulangan ng oras at ang kakayahang magpatawad. Sa panig naman ni Casey, ipinaliwanag niya noong 2010 na ang kanilang paghihiwalay ay dulot ng paglayo nila sa isa't isa. Habang si Geneva ay abala sa trabaho sa Pilipinas, si Casey naman ay nasa Amerika, sinusubukang bumuo ng bagong buhay para sa sarili. Samantala, binalikan ni Geneva at Casey ang kanilang love story sa segment na Especially For You ng It's Showtime noong May 2024. Bago ipakilala ni Geneva ang mga searchies, tinanong ni Vice Ganda ang dalawa na ibahagi sa madlang people ang ilang detalye ng kanilang relasyon na naganap ilang dekada na ang nakalipas. Ayon kay Geneva, nakilala niya si Casey noong siya 24 years old at 23 naman si Casey. Noong panahong yon, ongoing pa ang annulment niya sa unang asawa na si Paco. Samantala, sinabi ni Casey na kakadating lang niya noon mula Amerika at hindi niya alam na artista si Geneva nang una silang magkakilala. Dagdag pa niya, pagkatapos sila magkakilala ay halos araw-araw na silang nagkikita. Naalala pa ni Casey si Geneva ang madalas na nagda-drive para sa kanya dahil wala pa siyang driver's license noon. Nang tanungin kung ano ang pinakaalala niyang moment nila ni Casey, sinabi ni Geneva na ito ay ang unang pagkikita ni Casey at Heaven. Sa pagtatapos ng segment, hininga ng mensahe ang dalawa para sa isa't isa na nagdalaman ng respeto, pagmamahal at pasasalamat na nananatili sa pagitan nila kahit patapos na ang kanilang relasyon. Sa ngayon, nananatiling magkaibigan sina Geneva at Casey. Ipinahayag naman ni Geneva ang kasiyahan para kay Casey na ngayon masaya na sa piling ng kanyang asawang si Stephanie Dodds. Noong 2020, nagkaroon sila ng anak na lalaki. Sa kabila ng lahat, ipinakita ni Geneva ang kakayahang magpatuloy at magbigay inspirasyon sa iba mula sa kanyang mga natutunan sa buhay at pag-ibig. Lee Paulsen. Matapos ang isang naudlot na pag-ibig,
inanunsyo ni Geneva Cruz noong August 19, 2013 sa pamamagitan ng Instagram ang kanyang engagement sa kanyang Phil Aussie na kasintahan na si Lee Paulsen. Kasabay ng masayang balita, nagbahagi si Geneva ng larawan mula sa United Kingdom kung saan siya nasa kalagitnaan ng Beauty and the Beast tour na mag-propose si Lee. Ang post si Geneva ay agad na binahan na pagbati mula sa mga kaibigan sa industriya. Si Lee, ayon sa talent manager ni Geneva, ay kapatid ni Tanya na dating kasintahan ng pinsan ni Rachel Alejandro na si Nino. Nasa UK rin si Lee noong panahong yon upang suportahan si Geneva sa kanyang tour. Bagamat hindi tiyak kung gaano katagal ang relasyon nila, ipinakita nila ang kanilang pagmamahalan sa publiko sa pamamagitan ng kanilang engagement. Noong October 2013, kinampirma ni Geneva na siya ay nagdadalang tao sa kanilang unang anak ni Lee. Inilarawan niya ang kanyang pagbubuntis bilang magical at inihayag na ginagawa niya ang lahat upang masiguro ang kalusugan ng kanyang little Baba. Noong May 10, 2014, isinilang ni Geneva ang kanilang anak sa London, isang mahalagang yugto sa kanyang buhay bilang isang ina. Bagamat maraming umaasa ng engagement na ito ay magbubunga ng kasalan, hindi rin nauwi sa happy ending ang kanilang kwento. Sa kalaunan, naghiwalay rin sina Geneva at Lee. Nicholas Booth. Noong August 2019, ipinakilala ni Geneva ang kanyang bagong kasintahan, ang American concert producer na si Nicholas Booth, sa pamamagitan ng Instagram. Sa mga larawang ibinahagi niya, makikita ang kanilang masasayang sandali sa Seattle, kabilang na pagbisita nila sa tanyag na The Gum Wall, kung saan naglagay rin sila ng sarili nilang chewing gum bilang bahagi ng tradisyon. Inilarawan ni Geneva ang kanilang relasyon bilang easiest relationship na kanyang naranasan. Anya, si Nico ay walang ego, kahit madali para sa kanya ang pakikitungo rito. Pinupuri rin niya ang pagiging prangka ni Nico na lagi nagsasabi ng nararamdaman o iniisip nito na lalong nagpapatibay sa kanilang samahan. Bagamat magkalayo sila, si Nico ay naninirahan sa Virginia habang si Geneva naman ay nasa Los Angeles. Hindi ito naging hadlang sa kanilang pag-iibigan. Ayon kay Geneva, nakilala niya si Nico noong maging producer ito ng kanyang concert sa Virginia. Sa kabila ng pagiging long distance na kanilang relasyon, pinanatili nilang buhay ang koneksyon. Madalas tumawag at mag-text si Nico at lagi nagpaparamdam ng kanyang presensya kahit malayo. Sa ganitong paraan, naipadama ni Nico kay Geneva na mahalaga siya. Sa loob ng 6 na taon, ngunit tulad ng karamihan ng mga relasyon, hindi rin nagtagal ang relasyon ni Nico at Geneva. Kalaunan, naghiwalay sila. Dean Rojas. Hindi kabilang sa samahan ng mga malalamig sa Pasko si Geneva Cruz ngayon. Sa press conference sa kanyang bagong single na When Christmas Comes noong December 11, 2024, ibinahagi ni Geneva ang masayang balita tungkol sa kanyang personal na buhay. Siya ngayon ay masaya sa piling ng kanyang non-showbiz boyfriend. Sa panayam, ikinuwento ni Geneva na halos 1 oras lang niyang naisulat ang kanta dahil sa sobrang inspirasyon. Ayon sa kanya, dumating ang pag-ibig sa kanyang buhay nang hindi niya inaasahan. Ang lalaking nagbibigay ng bagong kulay sa buhay ni Geneva ay si Dean Rojas, isang Southeast Asian Games Jiu-Jitsu national athlete at gold medalist. Maligaya niyang ibinahagi na si Dean ang isa sa mga dahilan ng kakaibang saya at inspirasyon niya ngayong taon. Bukod sa pagmamahal ng kanyang pamilya, aminado si Geneva na mas buo ang kanyang Pasko ngayon dahil sa bagong pag-ibig. Tunay na may tamang panahon para sa lahat. At ngayong Kapaskuhan, pinatunayan ni Geneva na hindi kailanman huli ang pagbubukas ng puso sa panibagong simula.